Ako si Tony, isang seminarista sa bayan ng Tarlac. Bata pa lang ako ay nagsimula na akong maging sakristan sa simbahang Katoliko. Nasa grade 6 na ako noon nang magsimulang makakita ng mga elementong hindi nakikita ng isang ordinaryong tao. Nangyari ito nang minsang maaksidente ako sakay ng bisikleta na muntikan ko ng ikinasawi. Ayon sa naaalala ko, ay may kakaibang nangyari sa akin ng araw na yon. Habang nagbibisikleta ako sa mataas na bahagi ng daan, ay bigla na lang nagpasuray-suray ang gulong hanggang sa hindi ko na ito makontrol. At yun nga ay tumilapon ako, kasabay ng pagkatumba ng bisikleta ko. Ayon pa sa kwento ng mga nakakita sa akin, ay para na daw akong patay noon nang matagpuan nila. Parang hindi na daw kasi ako gumagalaw at humihinga. Tatawag na nga daw sana sila ng ambulansya nang bigla na lang daw akong humugot ng napakalalim na hininga at biglang nagmulat. Bumangon daw akong bigla na parang walang nangyari. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nag-iba na ako. Naging sensitibo na at matalas ang pakiramdam ko. Madalas din ay nakakakita ako ng mga nilalang na di naman nakikita ng mga kasamahan ko. Nagdudulot yun ng matinding takot sa akin. Kaya naisipan kong pumasok sa seminaryo. Baka sakaling matigil ang ganitong kakayahan ko. At katulad nga ng inaasahan ko, ay maayos naman ang naging mga unang araw ko sa seminaryo. Mababait ang mga kasamahan ko at may nakapalagayang loob na din ako. Si Ruel. Matanda siya sa akin ng 1 taon at nauna din siya sa akin ng mga 2 taon sa seminaryo. Simula nang naging magkaibigan kami, ay palagi na lang niyang nababanggit na kahit daw nasa loob kami ng seminaryo, ay madami pa ring tukso. Lalo na daw sa mga katulad naming baguhan. Kaya hanggat maaari daw, ay iwasan naming magpadala sa tukso. Maaaring tahimik daw ang seminaryong kinaroroonan namin. Ngunit sadyang ang mga demonyo daw ay mapanlin lang. Minsan napapailing na lang ako sa mga pinagsasabi niya. Madalas kasi itong seryoso at palagi na lang parang tulala. Mabait si Ruel, ngunit minsan ay mahirap maunawaan ang mga pinagsasabi nito. Katulad na lang din ang madalas nitong sinasabi sa tuwing matutulog na kami. Kasama ko siya sa isang silid at palagi na ay di ito nakakalimot na sabihin ito. Matulog ka na. Huwag mo nang hayaang nakapatay na lahat ng ilaw bago ka matulog. At hanggat maaari, huwag mong pansinin ang anumang bagay na makikita mo at ingay na maririnig mo. Isang gabi ay di agad ako nakatulog hanggang sa inabot na lang ako ng hating gabi. Napatingin ako sa paligid. Sobrang dilim na. Pinasya ko ng pumikit ulit nang may mahagip ang tingin ko. 2 bagay na kulay pula sa isang sulok ng silid. Napakusot pa ako ng mga mata ng ilang ulit, ngunit nandyan pa rin. Pero nang titigan ko itong mabuti, ay biglang nawala. Ngunit maya-maya ay nandyan na naman. Pawala-wala ito na animoy kumikisap. Nang hilakbot ako nang mapagtanto ko na hugis mata ito at patuloy ito sa pagkurap-kurap. Napatalukbong ako ng kumot at pilit na hindi pinapansin ang presensya ng elementong yun. Hindi ako gaanong nakatulog ng gabing yun, kaya naman ay para akong lutang kinabukasan. Wala sa isip ko ang mga sinabi ng bisita naming Monsenyor. Kung saan-saan dumadako ang tingin ko noon. Pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa akin. Nakakarinig din ako ng mga bulong na hindi ko alam kung kanino nang gagaling. Sobrang init na ng pakiramdam ko noon at bigla na lang ding sumama ang pakiramdam ko. Kaya pagkatapos ng leksyon namin kay Monsenyor, ay nagmukmuk na ako sa silid ko. Hindi na rin ako inabala noon ni Ruel at hinayaan lang ako magpahinga. Habang mag-isa sa silid, ay pinilit kong makatulog noon. Hindi pa rin kasi nawawala sa isip ko ang nakita ko noong gabi. Nakaramdam ulit ako ng takot, kaya pumikit na lang ako noon at nagdasal. Nang nag-aagaw-agaw na ang kamalayan ko noon, ay bigla na lang akong nakaramdam ng kakaibang presensya sa loob ng silid. Mabigat ito na lalong nagpasama sa pakiramdam ko. Saglit akong napadilat
at nabungaran ko ang isang nilalang na nakatayo sa harapan ko. Pero agad din hinatak ng antok ang mga mata ko. Parang ang bigat-bigat noon ng mga talukap ko. Maya-maya ay naramdaman kong parang may tumagan sa akin. Naramdaman ko din ang malamig na bagay na dumampi sa balat ko. Mula sa hita ko, paakyat sa leeg ko. Nararamdaman ko din na unti-unting bumababa ang suot kong shorts. Kakaibang sensasyon at pakiramdam ang dulot sa akin ng malamig na bagay na humahaplos sa buong katawan ko. Gustuhin ko mang bumangon, ay lalo lang akong napapapikit at parang hinihele. Parang ang lalim din ng tulog ko noon, pero nararamdaman ko ang nangyayari sa akin. May mumunting ungol na ding humilagpos sa lalamunan ko at napapaigtad ako sa tuwing dumadampi ang bagay na yon sa kasalanan ko. Maya-maya ay naramdaman ko na ang masarap na pakiramdam na ngayon ko lang naranasan sa tanang buhay ko. Halos marating ko na noon ang sukdulan nang maramdaman kong bumukas ang pinto. "Anong ginagawa mo?" Nagulat ako sa boses ni Ruel na dumagundong sa loob ng silid namin. Nang dumilat ako, ay ganun na lang din ang gulat ko nang makita ang itsura ko. Nakababa na ang short ko at pinagpapawisan ako ng malagkit kahit nakabukas naman ang aircon. Ramdam ko din ang kakaibang pakiramdam dulot ng mga haplos at pangyayaring yon. Hiyang-hiya ako kay Ruel at sa sarili ko nang mapagtanto kung anong nangyari sa akin. Agad akong pinagbihis ni Ruel at sinabihang magdasal ng paulit-ulit sa chapel. Isang malaking kasalanan daw bilang seminarista ang ginawa ko. Kahit ang totoo ay di ko talaga alam o maalala kung ginawa ko yon o nananaginip lang ako. Pero dahil naabutan ako ni Ruel sa ganoong sitwasyon, ay parang inamin ko na ding totoong nagawa ko yon. Papadilim na noon nang pinasya kong pumuntang chapel. Pagpasok ko pa lang ay nakaramdam na ako ng kapayapaan ng loob. Pero hindi din nagtagal yon. Dahil nang magsimula na akong magdasal, ay nakaramdam ako ng matinding init. Air condition din ang maliit na chapel. Pero walang kapantay na init ang nararamdaman ko ng gabing yon. Hindi tuloy ako makapag-focus sa pagdarasal. At sa tuwing magsisimula ako ng ama namin, pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin mula sa likuran. Sobrang init na ng batok ko. Gustuhin ko mang lumingon ay nakakaramdam na ako ng matinding kilabot noon. At nang sa kalagitnaan na ako ng pagdarasal noon, ay bigla na lang may sumabay sa akin sa pagdarasal. Ganoon na lang po ang takot ko noon nang marinig ko na nagmumula ito sa katabi ko. Isang boses babae na kahit huminto na ako sa pagdarasal ay patuloy pa rin ito. Hindi ko na nakayanan pa ang takot ko noon at nagtatatakbo ako palabas ng chapel. Ang kwento ni Ruel sa akin ay pumasok daw ako sa silid noon na putlang-putla. Hindi din daw ako makausap noon ng maayos. Hanggang sa palala ng palala daw ang kalagayan ko noon araw-araw. Ang totoo ay wala na akong matandaan pa pagkatapos ng pangyayari sa chapel. Pinakiusapan ng mga magulang ko kung pwede daw akong lumabas noon para makapagpagamot. Pero walang doktor ang nakapagpagaling ng kung anumang nararamdaman ko. Sa huli ay dinala ko ng mga magulang ko sa isang albularyo. Naipasara na rin ang third eye ko. Pero paminsan-minsan ay nakakaramdam pa rin ako ng ibang presensya. Pero di ko nalang pinapansin. Sa ngayon po ay nakapag-asawa na ako. Hindi ko na rin pinagpatuloy ang pagpapari. Dahil pakiramdam ko noon ay wala talaga akong calling bilang maging isang tagapaglingkod ng simbahan. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang akong Pat. Isa akong seminarista. Pero hindi din ako nakatagal sa seminaryo dahil sa kababalaghang naranasan ko dito. Bago pa lang po ako noon at may pag-aalinlangan pa. At kahit sa loob ng seminaryo ay may kung ano-anong kalokohan pa rin akong naiisip. Ang totoo ay napilitan lang kasi ako noon dahil sa kagustuhan ng mama ko. Kaya ang pagpasok ko doon ay medyo labag sa loob ko.
Pinilit kong sundin ang gusto ni Mama at doon nga ako nag-aral ng kolehiyo. Noong una ay wala talaga akong gana, pero habang tumatagal ay naging maayos naman ang pananatili ko doon. Dahil na rin sa nagkaroon ako ng mga kaibigan at kakaiba talaga ang pakiramdam kapag alam mong malapit ka sa Diyos. Nagsimula ang kakaibang karanasan ko nang magsimula ding makaramdam ako ng atraksyon sa kabaro ko. Opo, Sir Van. Isa po akong gay. Isa na rin siguro sa nakapag-trigger ng ganitong pakiramdam ko ay dahil sa puro kami lalaki sa dorm at bihira lang ako makakita ng mga kaedaran kong babae. Nakakagawa ko noon ng mga bagay na hindi dapat ginagawa sa loob ng seminaryo. Naging agresibo ako at dumating sa puntong nagpaparamdam na ako doon sa taong gusto ko. Nahalata niya yon at hindi nagustuhan. Tawagin na lang po natin siyang Ralph. Nang mapansin niyang kakaiba na ang kinikilos ko kapag magkasama kami, ay unti-unti na niya akong iniwasan. Umabot sa puntong nagsumbong na rin ito sa pamunuan dahil sobrang naiilang na daw siya sa akin. Masyado kong dinamdam ang pag-iwas niya sa akin, kaya palagi akong nagmumukmok. Inilayo ko ang sarili ko sa kanila at nagkaroon ako ng sariling mundo. Mas madalas pa akong tumambay sa likuran ng seminaryo kaysa sa magdasal. Hanggang sa isang gabing makatulog ako doon sa tinatambayan ko. Hindi ko na malayan noon na madilim na. Nang bumalik ako sa loob ng dormitoryo namin, ay hindi ako tumuloy sa silid ko. Naalala ko na may bakanting silid doon na bihirang maukupa dahil sa mga usap-usapan tungkol dito. Pero dahil sa sama ng loob na dinadala ko, ay hindi ako nakaramdam ng takot noon. Natulog ako sa silid na yun mag-isa. Wala naman akong naramdamang kakaiba kinabukasan. Pero nang makita ko si Ralph, ay bigla akong nakaramdam ng ibang pag-iinit. At ang pinagtataka ko noon ay hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng lalaking nakikita ko. Parang may ibang nagkokontrol sa katawan ko na hindi ko mapigilang hindi mahawakan ng isa man lang sa kanila. May isang gabi pa na bigla na lang daw akong pumasok sa silid ni na Ralph at walang ano-ano daw ay dinaganan ko siya at sinasakal. Kwento pa ng mga kasama niya sa silid ay nanlilisik daw ang mga mata ko. Hindi din daw nila ako nagawang pigilan dahil napakalakas ko daw. Kaya nahampas daw ako ng Biblia sa ulo ng kasamahan ni Ralph. Doon lang daw ako huminto. Nagising ako noon na hinang-hina at gutom na gutom. Pero hindi ko maalala ang ginawa ko kay Ralph. Nasuspindi ako noon ng ilang araw. Kaya nagmumukmuk ako doon sa bakanting silid. Habang tumatagal ako doon, ay bumibigat na ang pakiramdam ko. May nakikita na rin akong ibang senaryo. Parang may nag-uutos sa akin noon. Nakitilin ko na ang sarili kong buhay. Minsan ay nagising na lang akong madaming sugat ng blade sa kamay. Nag-hysterical ako ng araw na yon, kaya nagamot ang mga sugat ko. Pinagbawalan na rin akong manatili sa silid na yon. Nang gabing nasa sariling silid na ako, ay di ako mapakali. Parang may gusto akong gawin na hindi ko maintindihan. Nakita ko pang nagtatawanan ang mga kasama ko sa silid na lalong dumagdag sa kakaibang nararamdaman ko. Kusa na lang ako noong naglakad papunta sa drawer at kinuha ang cutter. Anyong hihiwain ko daw ang palapulsuhan ko nang pigilan ako ng kasamahan ko. Nahirapan pa daw silang maagaw ang cutter sa akin. Naiwaksi ko pa daw noon ang isa kong kasamahan na ikinatumba niya. Nagtawag na sila noon ng pare. Pinaikutan nila ako at dinasalan ng paulit-ulit. Nang masiguro na maayos na ako, ay dinala nila ako sa klinik. Doon ako nagpalipas ng gabi. Natatakot na ako noon sa nangyayari sa akin. Gusto ko nang lumabas ng seminaryo. Pero naiisip ko si Mama. Lalo lang akong nababahala. Nakaramdam ako noon ng matinding depresyon. Pakiramdam ko din kasi ng mga panahong yon ay lihim akong pinandidirihan ng mga kasama ko. Bihira na ako nagdadasal noon at madalas ay natutulala ako. Isa sa pinakamalala kong nagawa ay ang magpatiwakal gamit ang lubid na nakita ko. Nang araw na yun ay masama ang pakiramdam ko
at nakakaramdam din ako ng sobrang kalungkutan. Hindi ko matandaan na pumasok ulit ako sa silid na yon at doon ko nga ginawa ang magpatiwakal. Mabuti na lang daw ng mga oras na yon ay chinecheck nila ang bawat silid. Nang di daw ako nakita sa silid ko ay nataranta na daw sila na baka may ginawa na naman ako. Ang di ko maipaliwanag ay kung bakit parang hinahatak akong pumasok sa silid na yon at umiiba na ang pakiramdam ko. Natagpuan daw nila ako noong nakalambitin at mabuti daw dahil hindi sila nahuli ng dating. Nailigtas nila ako sa aking kamatayan. Hindi ko natapos ang semester noon at kusa na akong inilabas ni mama. Nagpagamot din po ako sa isang psychiatrist. Ilang buwan din akong lugmok noon. Nang gumaling ako mula sa depresyon, ay palagi na akong nagsisimba. Sumali na lang ako noon sa isang Bible study at may nakilala ako doong may alam tungkol sa kwento ng dormitoryo namin sa seminaryo. May isang silid daw doon na sinasabing may nagpigting isang seminarista. Katulad ko daw, ay dumaan din ito sa matinding diskriminasyon at depresyon. Ako po si Mark, seminarista. 5 taon na ang nakakalipas, buhat nang lumabas ako ng seminaryo. Sa ngayon po ay may asawa na ako. Isa ang karanasang ito sa mga dahilan kung bakit di ko na itinuloy ang pagpapari. Nangyari ang karanasan kong ito sa baryo ni na mama sa probinsya ng Antique. Hindi po ako matatakotin, lalong hindi po ako naniniwala sa mga nilalang katulad ng multo, aswang o anumang elemento dahil malaki ang pananampalataya at tiwala ako sa ating may likha. Ngunit di ko naisip o inaasahang mangyayari sa akin ang ganitong karanasan. Ang magustuhan o makursunadahan ng isang elemento. Hindi po sa pagmamayabang, pero marami pong nagsasabing gwapo daw po ako. Sayang nga daw ang lahi ko kung magpapari ako. Tinatawanan ko lang ang mga naririnig ko. Buo na kasi ang pasya ko na maglingkod sa simbahan. Pero nagbago lahat ng yon nang magsimulang magparamdam sa akin ang isang elementong naninirahan malapit sa bahay ni na mama. Sa bahay ng lolo't lola ko talaga ito, na mga magulang ni mama. Dito ko kasi napiling magbakasyon para naman makapagpahinga at makapag-isip ng mabuti. Laking Maynila ako at dito na rin nakapagtapos. Bago pa man ako makauwi dito, ay binilinan na ako ni mama na wag daw akong masyadong maggagala sa lugar nila at kung maaari daw ay magpasama ako sa mga pinsan ko. Dayo daw kasi ako at masyadong takaw pansin ang kaanyon ko. Sumang-ayon na lang ako sa mga bilin niya. Di ko inaasahan noon na pagsakay ko pa lang sa jeep papunta sa lugar ni na mama ay pagtitinginan na ako ng mga nakasakayan ko. Hanggang sa pagbaba ko ay nakasunod pa rin ang mga tingin nila sa akin. Maliban din kasi sa matangkad ako ay may kaputian, kaya siguro takaw tingin sa kanila ang itsura ko. Mainit akong sinalubong ni na lola at ng mga pinsan ko. Nagkaroon din kami ng munting salo-salo. Kinagabihan ay agad akong nakatulog dahil sa pagod. Naging maayos ang pamamalagi ko ng ilang araw sa lugar ni na mama. Hindi din ako gaanong lumalabas dahil mas na-enjoy ko ang pagtulog kina lola sa loob ng bahay. Malawak din ang bakuran nila kung saan madaming puno kaya napaka-presko ng hangin. Doon lang ako tumatambay sa may puno ng kalachuchi na parang puno ng balete ang laki. Masarap kasi magpahinga doon dahil na rin sa lilim nito. Kaso lang napansin kong may nagbago simula nang tumambay ako dito. Gabi-gabi na kasi ay nakakarinig na lang ako ng alulong. Yung alulong na nakakakilabot. Paulit-ulit pa naman ito at ang haba pa ng alulong. Isang gabi ay di ko magawang makatulog dahil bukod sa maalinsangan ng pakiramdam ko ay nakakairita na ang tunog ng alulong. Kaya pinasya ko na lang na bumaba sa kusina at kumuha ng tubig. Hindi ko na tiningnan ng oras. Basta madilim pa talaga sa labas. Napasilip pa ako sa bintana nang mapansin kong may taong nakatayo sa labas.
at saglit lang noon ay narinig kong may tumatawag sa pangalan ko. Para lang itong ihip ng hanging dumaan sa pandinig ko. Pero malinaw ang pagkakarinig ko noon sa pangalan ko. At paulit-ulit na yon hanggang sa mablangko na ang lahat sa akin. Nagising na lang ako noong nakasalampak sa sahig. Nakayapak at madumi ang mga paa. Nagtataka ako dahil di ko naman matanda ang lumabas ako ng bahay na nakayapak. Pero ang dumi sa sahig ng silid ko. At pagsalampak ko dito ay di ko maipaliwanag. Simula noon, Sir Van, gabi-gabi na lang akong nagigising sa kasagsagan at kasarapan ng tulog ko. Naririnig ko ang paulit-ulit na tawag sa akin at palagi na ay nabablangko na ang lahat. Nagigisingan kong nakahiga ako sa kama pero madumi ang sahig na parang galing ako sa labas na nakayapak. Napansin din ni na Lola na palagi akong tulala at lumalaki daw ang eyebags ko. Nangangayayat na din daw ako dahil hindi ko alam kung bakit nawawalan ako noon ng ganang kumain. Madalas na din akong managinip ng isang babae na tinatawag ako. Agad din naman daw akong sumusunod dito. Pero pag nagigising ako, ay hindi ko naman maalala kung saan kami nito pumupunta. Basta ang alam ko, hinahanap-hanap ko na ang presensya ng babaeng yon. Pakiramdam ko pa ay mahal ko na ito. Bihira na rin akong magdasal noon at ayoko nang sumama kina Lola na magsimba. Basta gusto ko na lang manatili sa ilalim ng puno ng kalachuchi noon. Doon ko kasi nakikita palagi ang babae sa panaginip ko. Napansin ni na Lola ang pagbabago ng ugali ko. Naging mainitin na din ang ulo ko at wala na daw akong bukang bibig noon kundi ang makita ang babae. Na di naman nila alam kung sinong babae. Ewan ko po, Sir Van, pero ng mga panahong yun ay parang wala na akong kilala sa paligid ko. Hindi ko na sila kinakausap. Paggabi naman ay nagmamadali na akong matulog. Ang pinagtataka daw nila ay maaga naman daw akong natutulog. Pero nanlalalim na daw ang mga mata ko. Nag-aalala na sa akin si na Lola noon. Lalo na nang dapuan ako ng matinding lagnat. Dinala na ako sa ospital noon. Ang pinagtataka ng mga doktor na tumingin sa akin ay ang taas daw ng lagnat ko. Pero normal naman daw ang temperatura ko at iba pang test. Inuwi ako noon ni na Lola at tinawagan na rin nila si na Mama. Nagpasya na nga noon si na Mama na umuwi. Pero sabi ni Lola ay papatingnan muna nila ako sa isang manggagamot. Alam mo yung mas nakakakilabot dito, Sir Van? Lahat ng nangyari sa akin, simula nang mapanaginipan ko ang babaeng tumatawag sa akin, ay kwento na lahat ni na Lola. Dahil wala na akong matandaan isa man doon. Maliban sa sinasabi nilang nilagnat ako ng matindi. Dahil tanda ko noon na kasama ko ang babaeng napapanaginipan ko na naglalakad patungo sa puno ng kalachuchi. Pinipilit ako nitong sumama sa kanya pero hindi ito isang magandang babae kundi nakakakilabot ang itsura nito. Kaya pilit ko siyang iniiwasan pero ayaw niya akong pakawalan. Isasama niya daw ako. Magsasama na daw kami. Muntikan ko na daw ikamatay ang pangyayaring yon kung hindi lang magaling ang nanggamot sa akin. Desidido na daw kasi ang engkantong ito na kunin ako dahil matindi daw ang pagkagusto nito sa akin. Ang daming nakuhang mga ugat-ugat ng puno at kung ano pang dahon-dahon sa katawan ko nang gamutin ako. Nakakakilabot dahil nakapagtataka kung saan yun nanggagaling. Nang maubos na ng manggagamot na matanggal ang lahat ng itinanim sa akin ng elemento, ay gumaan ang pakiramdam ko. Isa lang ang kabilin-bilinan nito bago ako bumalik ng Maynila. Mag-asawa daw ako dahil hindi ako nito titigilan hanggat wala pang babaeng nagmamay-ari sa akin.